Amen. Thank you, Lord. Lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa ating Panginoong Hesus-Kristo magpakailanman. Tuloy natin ang paghahain ng banal na salita ng Panginoon sa araw na ito. Why tayo ay pagpalain at kasihan tayo ng Panginoon na walang pinakamahalaga ay ang salita niya. Dapat nating tamasahin ang tunay na pagkain ng tao ay salita lamang niya. Kaya nawa araw-araw salita niya ay kapaghari, makapanahan sa atin. Sa Revelation chapter 22, ang huling kapitulo sa pagsulat ni Apostol Juan, dito ay mababasa natin sa 22:18-19 maging hanggang katapusan. Aking pinatutuhanan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula o propesya sa aklat na ito, yung Biblia. Kung sino man ay nagdaragdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga sulat sa aklat na ito. So bawal magdagdag ng anuman. Kung ano lang ang nakasulat ay dapat natin siyang sundin, ipatotoo at ituro. Kasi sa Kristiyanidad ngayong bumagsak, maraming bagay na itinuturo na wala sa Biblia. Yan ang hindi natin kayang matanggap. Nagbigay lang ako ng 2 halimbawa. Kristiyanidad ay nagtangkilik, nagtuturo ng Pasko, Christmas, mayroon ba sa Biblia? Pangalawa, yung tinatangkilik ang birthday. Sa Biblia may birthday pero negative lahat. Sa lumang tipan, nag-birthday si Parao. That is Genesis 40:20. May masamang nangyari doon. Yung isang tao na tagagawa sa kanya ng tinapay ay kanyang binitin sa punong kahoy ng patiwarik. So there is negative effect. Bagong tipa naman, nung mag-birthday yung asawa ni Herodes, si Herodes mismo, eh mayroong sayawan doon. Sabi ni Haring Herodes, anak, nagpakitang gilas. Ano man ang iyong hihingin sa presensya sa maraming mga tao. Dahil mayaman nga si Herodes, ibibigay niya kahit kalahati ng kanyang pag-aari. Ay ibibigay niya sa kanyang anak na si Dalaga, Sulami. At hindi alam ng anak kung ano ang hihilingin. Narinig rin ng asawa ni Herodes na kabit, Herodias. Nang Herodias niya ay kabit lamang ni Herodes. Nagbulong sa Dalaga, anak, hingin mo sa iyong papa ang ulo ni Juan na ilagay sa pinggan. Kasi natatakot si Herodias, si Herodes na isang totoong propeta si Juan di Baptist. Expect ka na kulong nila. Dahil sinasabi kasi ni Juan, hindi nararapat na maging asawa mo yun si Herodias dahil asawa siya ni Felipe. Sa araw na yun, okay, kahit nanlumo si Herodes dahil sinabi ng anak, sa bulong ng nanay, sa masamang espiritu na pulutan, walang magawa yung
Herodes, nag-utos ng tao na papugutan ng ulo ni Juan. At yan nangyari nga kapag birthday, hindi nalulugod ang Panginoon, negatibo ang kinalalabasan. So huwag magdaragdag dahil ang parusa ay idadagdag din ng Panginoon. Sinabi kung sino man ang mag-alis sa mga salita ang aklat ng propesyang ito ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. So, imbis na siya ay makakain sa punong kahoy ng buhay, kung siya ay nagbawas, una ay nagdagdag. Kaya bawal dito ang dagdag bawas. Bawal ang magdagdag, bawal rin ang magbawas. Siya nagpatutuo sa mga bagay na ito ay nagsabi, "Oo, ako ang madaling pumarito." Amen. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Sino ang paparito at kukunin ng mga manampalatayang totoo at kumulang ang Panginoong Hesus? Siya ang hukom. Ang biyaya ng Panginoong Hesus Kristo ay mapasalahat ng mga banal. Ang biyaya Panginoong Hesus Kristo ay siya mismong Trisonong Diyos na proseso na tarmasa na angkin ng tao ay siyang binabanggit sa biyaya. Hindi yung maraming ari-arian, marami ng pera ay sabi niya biniyayaan ng Diyos. No, sa bagong tipan ang biyaya ay hindi tumutukoy sa anumang material na bagay. Ang biyaya ay ang Diyos sa loob ni Kristo, Espiritu na angkin at amo na tamasa ng tao. Yan ay biyaya. Pero ang sino lang ang makatamasa nito, makaangkit, ay mga banal. So ang Biblia ay nagtatapos ng amen. Ang word na amen is matatag, matibay, at kaya sa pagbabawi, ang word amen ay masyadong maririnig natin ng gusto. Sa 3:14 ng Apokalipsis ay sabi rin dito, "At sa mga sugo ng Iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amin, ang saksing tapat at totoo, ang pagsimula ng paglalang ng Diyos." So ang word amen ay tumutukoy kay Kristo mismo na siyang tapat, siyang totoo hanggang sa kamatayan, sa itapat sa Diyos. Baging pasimula ng paglalang, nandoon na si Kristo. Kaya dito sa bawat footnote, sabi dito sa Iglesia ng Laodicea, tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang amin, ang saksing tapat at totoo sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa Griego, ang salitang amin ay nangangahulugang matatag, di natitinag o mapagkatiwalaan. Ang Panginoon ay matatag, di natitinag, mapagkatiwalaan isa. Kaya nga siya ang saksing tapat at totoo. Ito ay tinutukoy sa napababang iglesia. Ang makasanglibot ng iglesia ay hindi matatag, hindi natitinag, hindi mapagkatiwalaan, hindi tapat, totoo. Subalit ang Panginoon bilang saksing tapat, simula pa ng paglalang ng Diyos, nandoon na siya. Di siya nagbabago na Panginoon. Palagi ang umiiral, pinagmulan ng gawain ng Diyos. Kaya ang word tapat ay isang bagay na malalim, saksing tapat. Mayroon pa dito,
1 Corinthians chapter 1. Sa chapter 1 ng Corinto, binabanggit din ng salita amin na ang kahulugan ay zero. 1:20. No. Mali pala. Sabi roon na ang tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 1. Yeah. 2 Corinthians 1:20, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos sa loob niya, sa loob ni Kristo, ay ang oo o amin. Kaya nga naman, sa pamagitan niya ay ang amin sa Diyos para sa ikaluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Kaya sabi dito, maluwalhati ang Diyos sa pamagitan natin na mga Kristiyano kapag tayo ay nag-aamin. Amen means yes o agree. Sumasang-ayon, siya nawa. Kailangan nating mag-amin sa bawat pangungusap salita ng Diyos. Kaya sa pagbabawi, sa recovery, tayo ay amen people. Simula ng meeting hanggang natapos, mayroon tayong napakaraming amen sapagkat ito ay nagbibigay kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya mga kapatid, ang amen is the name of Christ. Revelation 3:14. Saksing totoo at tapat magpakailanman. Simula pa ng paglalang ng daigdig hanggang katapusan. Siyang tapat na isa, nagtagumpay na isa, nabuhay ng muling isa, Espiritu. At ang kanyang ibang pangalan ay Amin. Kaya sa ating meeting, tayo ay Amen people, naluwalhati ang Diyos sa pamagitan ng ating pag-aamin. Sentence by sentence. Pag narinig natin na kapatid na nag-pray, nagpatotoo, nagbigay sa papuri sa Diyos, pag tayo ay nakiisa ng pagsalita ng amin, naluwalhati ang Diyos sa pamagitan natin na pagsasabi ng amen. Kaya hindi ordinary ang word amen. It is the name of Christ Himself, the faithful witness from the beginning to the end. Nais mong maluwalhati sa Diyos, ang Diyos sa atin, kailangan say amen. Diyan sa nabasa sa Deuteronomy chapter 27:15 to 26, may 12 pangungusap doon, verse, na ang Panginoon ay bawat salita ni Moses na pag-aatas ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang buong kongregasyon ay nag-response ng amen. Kaya sasang-ayon tayo sa bawat salita ng Diyos at tayo ay magsasabi ng amin. Purihin ang Panginoon. So, mayroon tayong paksa na medyo tapos sa oras kahapon tungkol sa bautismo. Tingnan natin. Liwanagin pa natin ang paksa ng bautismo dahil marami dito hindi klaro. May mga nagbautismo na walang realidad. Ang isa niyan, ang sino mang nagpabautismo na hindi pa natanggap ang salita ng Panginoon, magiging bata pa ay binautismohan na, yan ay maling bautismo. Pero may hindi maling bautismo.
lahat ng tunay na tumanggap ng salita ng Panginoon ayon sa Biblia. Yun ay Acts 2:41. Lahat ng nagsitanggap ng kanyang salita ay binautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Sabi ni Juan the Baptist sa chapter 3 ng Matthew 11, tunay na mga binautismuhan ko kayo sa tubig sa ikapagsisisi, subalit siya na dumarating kasunod ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, kung kaninong mga panyapak ay hindi ako karapat-dapat magdala siya ang magbautismo sa inyo sa Espiritu. Hindi lang sa Espiritu Santo at sa apoy. So may tatlong bautismo dito binabanggit ni John the Baptist. Bautismo sa tubig, yan ay sa pagsisisi para ang tao ay dalhin sa kamatayan kaysa ni Kristo. Tapusin ang lumang ilalang, ang maka-Adamic race. Yung mula sa ating magulang ay flesh and blood cannot enter into the kingdom of God. Only a person in regeneration in the new creation ay makapasok, makabilang. So kailangan ang bautismo sa tubig, that is termination. So mayroong bautismo sa Espiritu. Ang makabautismo ng Espiritu ay si Kristo lang. Hindi taong bautismo ng Espiritu. Ang Kristong nabuhay na muli, una sa gawa 2, ang lahat ng mga totoong believers na Hudyo ay nabautismuhan, 3,000. At pagdating sa mga hintil, dahil ang kaligtasan ay para sa lahat, according to Romans 10:34, ang Diyos ay walang pagtatangi ng tao. Kahit anong uring tao, nais niya maligtas. So nagrepresent sa house of Cornelius, mga hintil ay nabautismuhan din ang nandun. At ang Espiritu ay walang pagkakaiba kung ano ang tinanggap ng mga Hudyo sa Acts chapter 2 ay gayong Espiritu ang natanggap ng mga nandoon sa house ni Cornelio, ang maging kapitbahay ni Cornelius. That is for all the Gentile people. So ang pagbautismo ng Espiritu ay naganap na once for all. Yan ay si Kristo mismo. Ang body ay nabautismuhan ng minsan para sa lahat. Kaya nang bautismuhan ka in the name of the Father, the Son, and the Spirit, or in the name of Jesus Christ, ang realidad ng bautismo yun ay ang Espiritu. May tinatawag na essential spirit, life inwardly, essentially. May economical spirit for the work, para sa paghahayo, sa pag-ibanghelyo, sa gawain ng Panginoon. Parehong espiritu ng Kristo ng Diyos. Subalit may pangsyon ng pangloob at mayroong para sa paggawa. Kaya, sabi rito, bautismahuan sa apoy. Ang apoy dito, apan ng iba kapag one is mag-speak in tongues dahil mayroon rang apoy na lumapo sa kanila. Iba naman yun. Ang bautismuhan sa apoy, sabi rito, ay ang tao kapag ayaw magpabautismo ngayon, sa bautismong una tinuturo ni Juan at tinuturo ni Jesus sa tubig at Espiritu, may magbautismo ng apoy sa dagat-dagat ng apoy. Kaya Revelation 20, chapter 20, verse 15, ang pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa apoy, dagat-dagatang apoy. Kaya, yan ay delikado. Sabi ito, ang pagbautismo ni Juan ay para
sisisi lamang ang ihatid ang mga tao tungo sa pananampalataya sa Panginoon. Ang pagbautismo ng Panginoon ay para sa buhay na walang hanggan sa Espiritu o para sa walang hanggang kapahamakan sa apoy. Ang pagbautismo ng Panginoon sa Espiritu Santo ay nagsimula sa kaharian ng mga kalangitan. Dinadala ang kanyang mga mananampalataya sa loob ng kaharian ng mga kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbautismo sa apoy ang magtatapos sa kaharian ng mga kalangitan. Ilalagay ang mga di manampalataya sa loob ng dagat-dagatang apoy. Kaya nga ang pagbautismo ng Panginoon sa Espiritu Santo batay sa kanyang pagtutubos ay ang pasimula ng kaharian ng mga kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbautismo sa apoy batay sa kanyang paghatol ay ang wakas nito. Kaya nga sa versikulong ito may tatlong uri ng pagbautismo: bautismo sa tubig, ang bautismo sa Espiritu Santo, at ang bautismo sa apoy. Ang bautismo sa tubig ni Juan ang pagpasok sa mga tao sa kaharian ng kalangitan. Ang bautismo sa Espiritu Santo ng Panginoon. Subalit ang bautismo ng apoy ay sa darating pa sa mga hindi nanampalataya sa salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon na naliwanag tayo dito. Tayo ay pupunta sa Gawa 8. Ito ay si Felipe. Kasi marami kasing nagbautismo ngayon na i-scrutinize pa ng iba. Ilang araw, 30 days bago bautismohan. May mga qualification bago bautismohan, at kung sino ba yung pwedeng magbautismo, yun pa ang dapat malaman. Tama ba yung at saka na bautismohan? Samantalang sinasabi sa pangalawang Korinto 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi pa bukas. Paano kung na-stroke kinagabihan tapos na-delay ang kanyang baptism? Dito yaong si Felipe ay isang ebanghelista na nagpahayag sa isang matandang lalaki na walang asawa. Ang tawag yan ay eunuch, isang ingat-yaman o treasurer ng isang prinsesa, ng mayamang prinsesa sa Ethiopia. So siya yung taong binanggit dito na sabi dito, yaong Gawa 20, lalaking taga-Ethiopia, isang bating, isang lalaking may kapangyarihan sa ilalim ng kanta sirina ng Ethiopia na siyang namamahala sa lahat ng kanyang kayamanan, ay dumating sa Jerusalem upang sumamba. Sa itong taong ito, maliban sa mataas ang posisyon sa gobyerno, si Isgar, chief ng BIR, kasi siya yung namamahala sa lahat ng kayamanan ng pag-aari ng Queen. Napakayaman yung Queen yan, Ethiopia. Siya ay pagbalik ay nakaupo sa kanyang karo at nagbasa ng Biblia. Ang kanyang nabasa ay tungkol sa Isaiah 53. At ang Espiritu nagsabi kay Felipe, lumapit ka at sumama ka sa karong yun. At nang siya ay tumakbo, narinig siya ni Felipe na binabasa ang propeta Isaiah na hindi tunay bang naunawaan mo ang iyong sinasabasa? Sabi ni Felipe, kasi si Felipe ay sumakay sa karwahe at sila ay nag-usap. Dahil si Felipe ay puspos ng Espiritu, nag-ibanghelyo siya. Paano kung maunawaan? Malibang may isang pumatnubay sa akin at pinakiusapan niya ni si Felipe na pumanhi at maupong kasama niya. So, nung panahon yon ay nag-usap sa Felipe na sa ibaba ng
karwahi at pinatuloy ng itong iyunok na ito. Ngayon nga, ang dako ng kasulatan na binabasa niyo ito, siya ay gaya ng tupa na dila sa patayan, gaya ng isang kordero sa harap ng kanyang manggugupit na hindi umiimik, gaya naman siya ay hindi nagbukas ng kanyang bibig. Ito yung isang ito ay tumutukoy kay Kristo na hindi man lang nagreklamo o nagbukang bibig. Siya yung tupa, siya yung kordero ng Diyos na hinagupit. Siya ang totoong kordero ng Diyos sa Exodus 12 na alay para sa pagtubos ng kasalanan. Hindi na unawaan ni Iyunok. So sabi niya, hindi ko unawaan, kailangan mayroong magpaliwanag. Kaya mayroon talagang tao, kahit nagbabasa ng Biblia, hindi maunawaan. Maliban na ang Espiritu ay magbibigay liwanag at ang isipan ay mabuksan. So hindi ito, kahit ang Biblia ay dapat basahin ng lahat ng tao, pero marami pa rin nagbabasa ng Biblia na hindi makaunawa dahil ang puso ay hindi nakabaling sa Panginoon. Yan ang sinabi ng Matthew 5:8, mapalad ang may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Maging magliwanag lamang ang Diyos kung tayo ay may malinis ang puso sa pakinig ng salita o pagbabasa nito. At ang bating ay sumagot kay Pilipi at nagsabi, ipinamanhi ko sa iyo. Patungkol kanino sinasabi ng propitang ito? Yan ay Isaiah 53. Patungkol ba yan sa kanyang sarili o sa kanino man? At binukhan ni Pilipi, ini-expound ni Pilipi sa kanyang bibig at nagmula sa kasulatan ito kanyang dinala sa kanyang mabuting balita. At ang tinutukoy doon ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa kanilang pagpatuloy sa daan, sila ay dumating sa dakong may tubig at sinabi sa bating, tingnan mo, may tubig, ano ang makapigil upang ako ay mabautismuhan? At sinabi ni Pilipi, kung ikaw ay nanampalataya sa buong puso mo, ikaw ay maaari ng bautismuhan. So, agad-agad, kapag tayo sa panahon niyon, kung nanampalataya sa buong puso na tinanggap natin, si Kristo ay manunubos, ang tunay na kordero, siya nabuhay na muli, yung tinanggap natin ang Ebanghelyo, bautismuhan na hindi yung marami pang proseso at requirement, 30 days. Obserbahan mo na. At siya ay sumagot ng sabi, ako ay nanampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos. At pinagutos niyang itigil ang karo at sila ay kapwa lumusong sa tubig at si Pilipi ang bating at siya ay binautismuhan niya. So, ng bautismong tunay, kaagad-agad, kung naliwanagan na sa salita ng Panginoon, tinanggap na, pinanampalataya, si Jesus ang kanilang aksa sa kanilang pag-uusap sa Bible. Kung tinanggap mo na, kaibigan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil ang kaligtasan ay lubhang mahalaga ito. Huwag mong pabayaan ng dakilang kaligtasan. Yan ay Hebrew 3:2. At sa 3:12, sabi ito ng Hebrew, ang taong masama ay kaninong puso na hindi sumampalataya sa Panginoon. So, ang taong masama ay hindi yung magnanakaw ng bangko o mamatay tao. Ang taong ayaw sumampalataya sa salita ng Panginoon ay mayroong evil heart. Yan, Hebrew 3:12. So, ang bautism ay sa tubig. Kailangan yung nagbautismo. At ang binautismuhan ay dapat pumunta sa tubig. Ito man ay tubig sa ilog, dagat, o saan man, basta sapat ang tubig na ibautismo. So, ang bautismo naman ay isang pagpatutuo ng taong naging may Kristo na. Pero ang binautismuhan, wala namang Kristo sa loob, hindi na isilang na muli,
piki ang bautismo yun. Kaya maging ang bata, mayroong ibang nabautismuhan dahil sa ibang layunin, ibang purpose, ibang motibo. So, ang bautismo ay hindi na matuwid. Yun ay nagiging ritual. Lord Jesus, nawa tayo ay patnubayan ni Lord Jesus hinggil sa bautismo. Hindi rin wisik sa tubig at hindi rin upang ikaw ay maging Kristiyano sa isang sikta religiyon na pinasukan mo at tawagin kang Kristiyano, Hawawa, Katoliko, Baptist, Pentecostal, Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist. Ang gayong mga term, hindi mo sabi ng Biblia? Hebrew 4:12. No, Acts. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong lang na langit na ang tao ay manampalataya at maligtas. Wala nang ibang pangalan. So, ang ibang pangalan ay dapat isang tabi. Pangalan namang dakilang tao. Abraham Lincoln, Budas, Allah. Ano pa? No match yan sa pangalan ng Panginoon. Sa Philippians 2:9. Walang pangalang napakataas ay babaw ng mundong ito. Sabi dito sa Colosas, Filipos 2. Pisa natin sa 5. Kayanin yung kaisipan ay sa iyo. Nasa loob din naman ni Kristo. Anong uring isipan? Ito ay isipang mapagkumbaba, gagaya ni Kristo. Hindi yung mapagtapaas na isipan. Na siya bagamat umiiral na sa anyo ng Diyos ay